Hindi na muling nakatugtog ng gitara si Jason Becker at yon ang pinakamasakit dahil bago mangyari yon, isa siyang 80s guitar prodigy na pinaniniwala ang magiging susunod na Eddie Van Halen. Nakilala siya bilang leadista at founder ng band ng Cacophony kasama si Marty Friedman. Kalaunan, nakakuha ni Jason ang dream gig na pinangarap ng maraming gitarista. Yan ay ang tumugtog kasama si David Lee Roth at humalili kay Steve Vai. Maging si Eddie Van Halen ay humanga sa kanyang talento at nagbigay pa sa kanya ng isang espesyal na gitara. Noong 1991, inilabas ni David Lee Roth ang kanyang ikatlong solo album na A Little Ain't Enough. Para kay Roth, isa itong mahalagang bahagi ng kanyang solo career. Ngunit para kay Jason Becker, ang album na ito ay may ibang kahulugan dahil ito ang isa sa mga huling pagkakataon na maririnig ang kanyang mga guitar solo. At sa likod ng recording na yon, may isang lihim na matagal na niyang dala. 2 taon bago ang album na ito, nalaman ni Becker ang isang nakakatakot na balita tungkol sa kanyang kalusugan. Isang kondisyon na unti-unting mag-aalis sa kanyang kakayahan na kumilos. At alam niyang maaaring dumating ang araw na hindi na niya mahahawakan ang kanyang gitara. Taong 1969, ipinanganak si Jason Becker sa Richmond, California. Isang lugar na hindi mo agad iisipin na magiging simula ng kwento ng isang magiging alamat sa gitara. Pero mula pa sa kanyang pagkabata, tila nakaukit na sa kanyang buhay ang musika. Hindi na bago sa kanilang pamilya ang pagtugtog ng gitara. Ang kanyang ama mismo ay classical guitarist. Kaya bata pa lamang si Jason ay palagi na siyang nakakarinig ng tunog ng instrumento. At habang lumalaki siya, nagsimula na siyang tuklasin ang mga gitaristang magbabago sa kanyang pananaw tungkol sa musika. Nakikinig siya kila Eric Clapton, Jimi Hendrix, at higit sa lahat sa taong nagbigay ng bagong direksyon sa mundo ng rock guitar, si Eddie Van Halen. Sa murang edad, hindi lamang basta natuto si Jason Becker na tumugtog, parang isinilang talaga siya para sa gitara. Sa pagsapit ng 15 anyos, hindi na siya ordinaryong estudyante na tumutugtog lamang bilang hobby dahil isa na siyang gitaristang kayang makipagsabayan sa mga matatagal ng musikero. Ang kanyang bilis, teknik at kakaibang estilo ay agad na napansin ng mga taong nakapaligid sa kanya. At higit pa roon, mayroon siyang natural na presensya sa entablado. Noong 1984, habang ang kanyang mga kaedad ay abala sa pagiging high school student, si Jason naman ay nasa harap ng mga tao, hawak ang gitara at ipinapakita ang talento na para bang matagal na siyang nasa industriya. Isang halimbawa nito ang kanyang performance sa kanta ni Gary Moore sa high school noong 1984. Kung titignan ngayon, maaaring isipin ng iba na normal lamang ang ganitong klaseng pagtugtog. Pero kailangan tandaan kung anong panahon ito nangyari. Taong 1984 yon, hindi pa uso ang mga napakaraming gitarista na nakikilala dahil lamang sa sobrang bilis ng pagtugtog. Wala pa ang panahon kung saan halos lahat ay sinusubukang gayahin ang teknik ng mga gitar virtuoso. Noon ay kakaunti pa lamang ang tunay na naglalagay ng bagong pamantayan sa pagtugtog ng gitara. Isa sa pinakamalaking impluwensya ng panahon na yon ay ang debut album ng Van Halen noong 1978 na matinding guitar solo ni Eddie na Eruption. Para sa maraming musikero, binago ng kantang yon ang tingin ng mundo sa electric guitar. Ipinapakita nito na ang gitara ay hindi lamang instrumento para gumawa ng simpleng riff o accompaniment dahil maaari itong maging pangunahing bida sa isang kanta. At malinaw nga na narinig ang impluensyang yon ng batang si Jason Becker. Kasabay nito, hinangaan din niya ang kakaibang estilo ni Jimi Hendrix, lalo na ang kanyang pagiging malikhain at paggamit ng gitara sa parang hindi magagawa ng karamihan. Ngunit habang hinahanap ni Jason ang sarili niyang tunog, dumating din ang isa pang malaking impluensya sa kanyang karera. Noong 1984 ay inilabas ni Yngwie Malmsteen ang kanyang unang solo album na Rising Force. Isang album na kalaunan ay magiging isa sa pinakamahalagang record sa genre ng neoclassical metal. Isang estilo na pagsasamahin ng classical music at heavy metal. At ito rin ang direksyong magiging tatak ni Jason Becker. Mula sa high school performance, lumipat siya sa mas seryosong yugto ng kanyang karera na makabuo siya ng banda kasama ang isang gitarista na sa kalaunan ay magiging alamat din, si Marty Friedman. Ang banda ay tinawag na Cacophony. At noong 1987, inilabas nila ang kanilang unang album na Speed Metal Symphony. Hindi ito ordinaryong metal album dahil ipinakita nito ang dalawang batang gitarista na may kakaibang kakayahan
at halos walang limitasyon sa kanilang teknik. Ang kombinasyon ni Becker at Friedman ay naging isa sa pinag-uusapang guitar partnership noong mga panahon na yon. At sa loob lamang na ilang taon, si Jason Becker ay naging isa sa pinakamaliwanag na pangalan sa mundo ng guitar virtuoso. Ngunit habang patuloy siyang umaakyat sa tuktok, hindi niya alam na may isang pagsubok na darating na magbabago sa buong direksyon ng kanyang buhay. Noong 1988, habang patuloy na pinapatunayan ni Jason Becker na isa siya sa pinakamahusay na gitarista sa kanyang henerasyon, ay inilabas niya ang kanyang unang solo album na Perpetual Bird. Masasabi nga ng marami na hindi ito ordinaryong debut album lang. Isa itong record na nagpapakita kung gaano kalayo ang kayang marating ng isang gitarista kapag pinagsama ang napakabilis na teknik, classical na impluensya at sariling estilo. Sa parehong taon ay inilabas din ni Marty Friedman ang kanyang solo album na Dragon Kiss. Kapansin-pansin na hindi lamang sila naging magkasama sa banda, naging bahagi rin sila ng kani-kanilang mga album na nagpapakita kung gaano kalalim ang respeto at koneksyon nila bilang mga musikero. Para kay Jason Becker, ang pakipagtulungan kay Friedman ay isa sa pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay. Ayon mismo kay Becker, napakaswerte niya dahil nagkaroon siya ng pagkakataong matuto mula sa isa sa pinakanatatangi at pinakamalikhain na gitarista na nakilala niya. Dahil hindi lamang siya isang kasamahan sa musika. Para kay Becker, si Marty Friedman ay isang guro at kapatid na tumulong sa kanya upang mahanap ang sarili niyang tunog. At ang gabay na yon ay naging malaking bahagi ng pag-usbong ng kanyang estilo bilang isang gitarista. Bagamat hindi agad naging malalaking Billboard hits ang mga album nila Becker at Friedman, hindi iyon ang tunay na sukatan ng kanilang halaga. Ang mga album na yon ay naging inspirasyon para sa maraming gitarista at kalaunan ay kinilala bilang mga klasikong obra sa mundo ng instrumental metal. Ang mas mahalaga, sa bawat nota at sa bawat pagtatanghal, unti-unting binubuo ni Jason Becker ang kanyang pangalan. Hindi lamang siya basta mabilis tumugtog, binago niya ang pananaw ng mga tao kung ano ang posible gamit ang isang 6 na kwerdas na instrumento. At sa puntong yon ay mukhang nasa tamang direksyon na ang kanyang buhay. Pero noong 1989, dumating ang pinakamalaking oportunidad ng kanyang karera. Subalit kasabay nito ay dumating din ang nakakatakot na balitang magbabago sa kanyang buhay. At sa taong yon ay makatanggap si Jason Becker ng isang tawag na maaaring pangarapin ng kahit sinong gitarista mula sa bokalista ng Van Halen. Inimbitahan siyang mag-audition para sa banda ni David Lee Roth. At para kay Becker, isa itong pagkakataong hindi maaaring palampasin. Pumunta siya sa bahay ni Roth sa California, isang lugar kung saan unang magkikita ang dalawang musikero. Sa panahon yon ay hindi na kailangang magpakilala pa si David Lee Roth. Dahil bago siya naging solo artist, ay isa siya sa mga mukha ng Van Halen. Isang banda na sumakop sa mundo ng rock music noong dekada 70 at 80. Kasama ang Van Halen sa mga klasikong kanta tulad ng Runnin' with the Devil, Panama, Hot for Teacher, at ang pinakamalaking hit na Jump. Sa loob ng maraming taon, ang Van Halen ay isa sa pinakamalaking pangalan sa rock music sa Amerika. Ngunit itong 1984, matapos ang album na 1984, naghiwalay ng landas si Roth at ang banda. Pinalitan siya ni Sammy Hagar bilang bokalista ng Van Halen, habang si Roth naman ay nagsimula sa sarili niyang solo career. Pero hindi naging mabagal ang kanyang tagumpay. Ang kanyang unang dalawang solo album na Eat 'Em All and Smile noong 1986 at Skyscraper noong 1988 ay parehong nakakuha ng malalaking success. At sa mga panahon na yon, kasama niya ang isang batang gitarista na mabilis ding naging alamat, si Steve Vai. Ngunit dumating ang pagkakataon para kay Jason Becker nang piliin ni Vai na umalis sa grupo upang pagtuunan ang kanyang sariling solo career at iba pang proyekto. Biglang nabuksan ang isang pintuan at sa likod ng pintuang iyon ay nabuksan ang pagkakataon ni Jason Becker na makapasok sa mundo ng mga rock legends. Para sa isang gitarista na ilang taon lamang ang nakalipas ay tumutugtog pa sa high school stage, ngayon ay nakatayo na siya kasama ang isa sa pinakamalaking personalidad sa rock and roll. At ayon kay Becker ay hindi niya naramdaman na isa lamang siyang batang baguhan na pumasok sa grupo. Tinanggap siya nila Roth at ng buong banda. Binigyan nila siya ng suporta, respeto at tiwala. At sa isang espesyal na hapunan sa bahay ni David Lee Roth, gumawa pa umano si Roth ng isang toast
para sa bagong gunslinger ng rock music. At ang sandaling yon ay hindi lamang mahalaga para kay Jason. Kasama niya roon ang kanyang mga magulang at nasaksihan kung gaano nagbunga ang pangarap ng kanilang anak. Sa wakas ay narating na ni Jason Becker ang lugar kung saan palagi niyang gustong marating. Ngunit hindi niya alam habang binubuksan ng mundo ang pintuan para sa kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang estudyo ni David Lee Roth ay nasa ibabang bahagi ng bahay. Isang lugar para kay Jason Becker ay parang pangarap na naging realidad. Hindi lamang siya naging bagong gitarista ni David Lee Roth. Nakaharap din siya sa pagkakataong gumawa ng album na ipoproduce ng isa sa mga pinakarespetadong producer sa industriya, si Bob Rock. Pero para kay Jason Becker, tila wala nang mas magandang panahon para sa kanyang karera. Nasa tamang lugar na siya, kasama niya ang tamang mga tao, at hawak niya ang isa sa pagkakataong maaaring magdala sa kanya sa pinakamataas na antas ng mundo ng musika. Ngunit sa parehong taon din kung kailan nakuha na niya ang pangarap na trabaho ay nagsimula na rin magbago ang kanyang katawan. Isang bagay na unti-unting sisira sa lahat ng bagay na kanyang pinaghirapan. Noong 1989, bago pa man tuluyang sumabog ang kanyang pangalan sa industriya, nagsimula nang mapansin ni Jason ang kakaibang nangyayari sa kanyang sarili. Sa una, isang simpleng pilay lamang sa kanyang paglalakad. Akala niya ay baka naipit lang na ugat o kaya naman ay simpleng injury mula sa pagod. Pero habang lumilipas ang mga buwan, hindi nawawala ang kakaibang sintomas. At noon ngang pumunta siya sa Los Angeles para sa audition kay David Lee Roth, ay napansin na din ito ng kanyang mga magulang dahil may kakaiba silang nararamdaman. Hindi nila alam kung simpleng problema lamang ito o senyales ng mga seryosong bagay. Matapos ang ilang buwan na hindi nawawalang pilay, nangako si Jason na magpapatingin siya sa mga doktor. Sa una ay umaasa silang may simpleng paliwanag lamang, baka muscle problem o baka naipit na ugat o isang kondisyon na madaling gamutin. Ngunit nang bumalik ang resulta ng unang pagsusuri, isang salita ang hindi nila inaasahang marinig, ang ALS. Nang marinig nila ang pangalan ng sakit, hindi agad nila naintindihan ang ibig sabihin nito. Pero habang pinag-aaralan nila kung ano ito, doon nila napagtanto kung gaano kabigat ang posibilidad na kinakaharap nila. Ang ALS o Amyotrophic Lateral Sclerosis ay isang malubhang sakit na nakakaapekto sa mga nerve cells na kumukontrol sa galaw ng katawan. At para sa isang gitarista, ito ang isa sa pinakamalaking bangungot na maaaring mangyari. Dahil ang kanyang kamay ay ang kanyang buhay. Ang mga daliri niya ang dahilan kung bakit siya nakilala. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay bumubuo sa kanyang pangarap. At kung tuluyang maapektuhan ng sakit ang kanyang katawan, ay maaaring mawala hindi lamang ang kanyang kalusugan, maaaring mawala din ang kanyang karera. Habang si David Lee Roth at ang kanyang banda ay naghahanda para sa paggawa ng kanilang bagong album, si Jason naman ay nagsimula sa isang laban na hindi niya kailanman inaasahan. Kailangan niyang dumaan sa sunod-sunod na pagsusuri. Para sa kanyang mga magulang, isa itong napakasakit na karanasan. Hindi lamang sila naghihintay ng resulta. Pinapanood nila ang kanilang anak na sumasailalim sa napakaraming test. Kinukuhanan siya ng dugo para sa iba't ibang pagsusuri. Sumasailalim siya sa MRI. Sinusuri ang spinal fluid at maging ang bahagi ng kanyang muscle ay kinuha rin para malaman ang tunay na dahilan ng kanyang kondisyon. Para sa isang magulang, wala nang mas mahirap kaysa makita ang sariling anak na dumadaan sa ganitong pagsubok. At matapos ang lahat ng pagsusuri, dumating ang araw na kinakatakutan nila. Noong January 15, 1990, ibinigay ng mga doktor kay Jason Becker ang kumpirmasyon. Ang kanilang natuklasan, may sakit talaga siyang ALS. Isang karamdaman ng mga panahon na yon na wala pang lunas. At sa isang iglap, ang kinabukasang puno ng pangarap ay nagbago. At ang gitaristang nakatakda sanang marinig ng buong mundo, ngayon ay kailangang harapin ang posibilidad na baka hindi na niya maggamit ang kanyang mga kamay. Ngunit ang hindi alam ng marami noon, ang diagnosis na yon ay hindi magiging katapusan ng kwento ni Jason Becker. Dahil kahit unti-unting inaalis ng sakit ang kanyang kakayahang kumilos, hindi nito kailanman magagawang patahimikin ang kanyang musika. Ipinaliwanag ng mga doktor kay Jason at sa kanyang pamilya ang realidad ng ALS. Karaniwan, ang inaasahang haba ng buhay ng isang taong may ganitong sakit ay 2 hanggang 5 taon lamang ay tinatagal. Bagamat maaaring mag-iba ito sa bawat tao, malinaw ang mensahe. Isang malupit na katotohanan ang kailangan nilang tanggapin.
Habang ang kanyang mga magulang ay hindi mapigilan ng pag-iyak, iba naman ang naging unang reaksyon ni Jason. Sa kabila ng balitang maaaring magbago sa buong buhay niya, ang una niyang tanong ay hindi tungkol sa kamatayan. Ang tanong niya, makakapag-gitara pa ba ako? Makakapag-tour pa ba ako? Iyon ang ipinakita ng kanyang pagkatao. Sa halip na agad na sumuko, ang nasa isip niya ay ang bagay na pinakamamahal niya, ang musika. Sinabi ng mga doktor kay Jason na ipagpatuloy lamang niya ang kanyang buhay hanggat kaya niya. Gawin niya ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Dahil darating ang panahon na ang kanyang sariling katawan na mismo ang magsasabi kung ano na lamang ang kaya at hindi na kaya. Isang masakit na realidad para sa isang gitarista na buong buhay niya ay nakasentro sa paggamit ng kanyang mga kamay. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling positibo si Jason. Naniniwala siyang may oras pa siya. May pagkakataon pa siyang matapos ang proyekto kasama si David Lee Roth. At ginawa nga niya yon nang inilabas ang album na A Little Ain't Enough noong 1991. Naging malaking tagumpay ito para kay Jason Becker. Umabot ito sa top 20 ng Billboard 200 at kalaunan ay nakatanggap ng gold certification mula sa RIAA. Para sa maraming musikero, isa itong pangarap na tagumpay, ngunit para kay Jason ay may halo itong saya at lungkot. Dahil ito ang huling album kung saan narinig ang kanyang buong kakayahan bilang gitarista. Ito ang huling pagkakataon na kaya niyang hawakan ang kanyang instrumento at mag-record gamit ang sarili niyang mga kamay. Walang anumang award o achievement ang makakapantay sa bagay na unti-unting nawawala dahil habang lumilipas ang panahon, patuloy na umaatake ang ALS sa kanyang katawan. Hindi lamang ang kanyang mga kamay ang naapektuhan. Unti-unti na ring nawala ang kakayahan nitong maglakad, nahihirapan na rin siyang magsalita. At kalaunan, maging ang simpleng paghinga ng walang tulong ay naging isang pinakamalaking hamon para sa kanya. Habang si David Lee Roth naman ay patuloy pa rin sa paggawa ng mga bagong album, si Jason naman ay nagsimula na sa ibang uri ng laban. Sa loob ng ilang taon ay unti-unting naapektuhan ng sakit ang kanyang buong motor neuron system. Pagsapit ng 1994, inilabas ni David Lee Roth ang bagong album. Wala na si Jason Becker bilang gitarista nila dahil nahihirapan na itong magsalita. Kalaunan, kailangan niyang gumamit ng wheelchair at umasa sa tulong ng kanyang mga magulang araw-araw. Pero may isang bagay na hindi nakuha ng sakit. Yan ay ang kanyang determinasyon. Dahil kahit sinabi ng mga doktor na maaaring 2 hanggang 5 taon na lamang ang kanyang natitirang buhay, ay tumanggi si Jason Becker na tanggapin iyon bilang katapusan. Sa halip, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi ako titigil. At ang mas nakakagulat, hindi lamang niya nilabanan ang sakit dahil nakahanap siya ng paraan para ipagpatuloy ang kanyang musika. Sa pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 90, nagbago na ang mundo ng rock music. Ang panahon ng malalaking hair metal band at arena tours ng dekada 80 ay unti-unti nang napalitan ng bagong tunog. Sumikat ang grunge at papasok na rin ang bagong panahon ng alternative at new metal. Ngunit habang nagbabago ang industriya, nanatiling buhay ang apoy sa puso ni Jason. Noong 1996, dumating ang isa pang sandali na parang bumalik ang kwento ng pinagmulan nito. Dahil binisita siya ng mismong taong naging isa sa pinakamalaking inspirasyon niya para tumugtog ng gitara, si Eddie Van Halen. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng inspirasyon nung bata pa siya, ang taong nagpakita sa mundo kung gaano kalayo ang kayang gawin ng isang gitarista. Sa puntong yon ay hindi na kayang magsalita ni Jason tulad ng dati. Naitala ng pamilya Becker ang espesyal na araw na yon at makikita sa mga kuha kung paano pumasok si Eddie Van Halen sa kanilang tahanan, hindi bilang isang alamat na kailangang hangaan, kundi bilang isang kaibigan na dumalaw sa isang kapwa musikero. Hindi niya trinato si Jason bilang isang taong nawala na ang dating saya. Sa halip ay nakita niya pa rin ang parehong batang gitaristang minsang humawak ng gitara at nangarap na baguhin ang mundo ng musika. Hindi nawawala ang respeto niya sa talento ng batang gitaristang minsang hinangaan niya. Habang nasa tabi ni Jason, nagkwento siya tungkol sa mga nakaraan niya sa kalsada bilang isang rockstar. At syempre ay ginawa niya ang bagay na pinakakilala sa kanya. Kumuha siya ng isa sa gitara ni Jason at tumugtog. Pero dahil hindi na kayang hawakan ni Jason ang instrumento, si Eddie ang lumapit sa kanya. Sinaksak niya ang gitara sa isang maliit na amplifier at nagsimulang tumugtog ng mga riff, ang parehong klaseng tunog na minsang nagbigay inspirasyon kay Jason nung bata pa siya. Pero sa likod ng mga ngiti at tawanan, nandun ang isang masakit na realidad.
Alam ni Eddie na ang batang nasa harapan niya ay hindi na kayang gawin ang mga bagay na pinakamamahal niya. Ayon kay Pat Becker, ina ni Jason, hindi napigilan ni Eddie ang kanyang emosyon sa pagbisitang iyon. Makikita raw ang bigat ng kanyang nararamdaman habang nasasaksihan niya kung paano binago ng ALS ang buhay ng isang napakatalentadong musikero. At bago siya umalis ay may dala siyang isang espesyal na regalo para kay Jason. Isang gitara mula mismo sa kanyang personal na koleksyon. Ngunit bago niya ito ibigay, nag-alinlangan si Eddie. Hindi dahil ayaw niyang ibigay ito, kundi dahil natatakot siyang masaktan si Jason. Dahil naisip niya ano ang mararamdaman ng isang gitarista kapag binigyan siya ng gitara na hindi naman niya kayang gamitin. Habang papasok siya sa silid kung saan naroon si Jason, napansin ni Pat na tila hindi sigurado si Eddie. Dinala niya muna ang gitara sa kabilang kwarto. Doon niya sinabi na dadalhin ko sana ito kay Jason. Ito ang aking Wolfgang. Pero hindi ko alam kung dapat ko ba itong ibigay. Hindi ko gustong masaktan siya dahil hindi na niya itong magagamit. Kitang-kita ang emosyon ni Eddie sa sandaling yon. Dahil hindi lamang siya isang sikat na gitarista. Isa rin siyang kapwa musikero na nauunawaan kung gaano kahalaga ang gitara sa buhay ni Jason. Ngunit sinabi ni Pat sa kanya ang isang bagay na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sinabi nito na magiging napakasaya ni Jason sa regalo. Dahil para kay Jason, si Eddie Van Halen ay hindi lamang isang gitarista kundi isang bayani. At ang presensya mismo ni Eddie sa kanyang tahanan ay mas mahalaga kaysa sa anumang instrumento. Sa panahong iyon ay mahina na ang kondisyon ni Jason. Nahihirapan na siyang lumunok, nahihirapang magsalita. At dahil dito ay hindi niya maipakita ng maayos kay Eddie kung gaano siya nagpapasalamat. Ngunit malinaw ang isang bagay. Ang pagbisita ni Eddie Van Halen ay isang sandaling hindi niya malilimutan. Ngunit matapos ang espesyal na araw na yon, dumating ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Pagsapit ng huling bahagi ng 1996 at unang bahagi ng 1997, umabot na ang epekto ng ALS sa kanyang respiratory system. Pero ang kanyang pag-iisip ay nanatiling malinaw, ngunit tuluyan nang nawala ang kanyang kakayahan upang kontrolin ang sariling katawan. Noong Pebrero 1997, umabot sa critical na punto ang kanyang kalagayan. Kinailangan siyang dalhin agad sa ospital dahil sa matinding respiratory crisis. Upang mailigtas ang kanyang buhay ay nagsagawa ang mga doktor ng emergency tracheostomy, isang proseso kung saan naglalagay ng breathing tube upang matulungan siyang makahinga. Naglagay rin sila ng feeding tube upang matulungan siyang makakuha ng nutrisyon. Sa puntong yon, ayon sa karaniwang takbo ng ALS, parang ito na ang huling kabanata ni Jason Becker. Ang 2 hanggang 5 taon na itatagal ng buhay ni Jason Becker na sinabi ng mga doktor noong 1990 ay lumagpas na. Parang natupad na ang prediksyon ng sakit. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan dahil matapos ang operasyon noong 1997, biglang huminto ang mabilis na pagkalat ng ALS sa kanyang katawan. Ngunit hindi na bumalik ang kanyang dating kakayahan. Nawalan ng gana ang mga binti, nawalan na ng kontrol ang kanyang mga kamay. Hindi na rin siya makapagsalita at hindi na rin siya makahinga ng walang tulong na aparato. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman nakuha ng sakit. Ang kanyang pag-iisip, ang pagkamalikhain at ang kanyang pagmamahal sa musika. Nagpatuloy pa rin itong puno ng mga bagong ideya, bagong melody at mga musikang naghihintay lamang na mailabas. Ang kanyang katawan ay parang naging isang gulay o parang naging isang kulungan. Ngunit ang artistang nasa loob nito ay hindi kailanman natalo. Ang kailangan lamang niya ay makahanap ng bagong paraan para makapagpahayag at dito muling naging mahalaga ang kanyang pamilya. Bago pa man tuluyang mawala ang kanyang boses, ay nagsimula ng tumulong ang kanyang ama na si Gary Becker upang gumawa ng paraan kung paano muling makakausap si Jason. Binuo nila ang isang simple ngunit napakahalagang sistema ng komunikasyon na tinatawag nilang vocal eyes. Sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang mga mata, nagkaroon muli si Jason ng paraan upang makabuo ng salita, pangungusap at higit sa lahat, musika. Kung tutuusin, napakahalaga ng papel ng kanyang ama sa pagbabalik ng kanyang boses. Dahil mula pa nung bata si Jason, ang kanyang ama na ang unang nagturo sa kanya ng gitara. Siya ang unang gumabay sa kanya sa mundo ng musika. At kahit habang lumalaki si Jason at nalampasan na ang kakayahan ng karamihan ng mga gitarista, nanatili ang koneksyon nila sa pamamagitan ng musika. Ayon kay Gary, nung bata pa si Jason, minsan daw ay nagpapatugtog siya ng isang classical guitar piece para dito. At ang nakakagulat, hindi na niya kailangang pag-aralan pa ng matagal. Titignan lamang daw ni Jason
ang pagtugtog ng kanyang ama. At pagkatapos ay kaya na niyang ulitin ito sa gitara. Isang bagay na kahit ang kanyang ama mismo ay nahirapang gawin dahil kailangan pa niyang basahin ang nota at magsanay. Ngunit kay Jason, parang natural na bahagi na ng kanyang utak ang musika. At ang parehong kakayahang yon ang tumulong sa kanya upang makagawa muli ng mga bagong kanta. Ang vocal eyes ay gumagana sa pamagitan ng serye ng galaw ng mata. Bawat letra ng alpabeto ay may katumbas na kombinasyon ng eye movements. Gamit ang sistemang yon, natutukay ng kanyang pamilya ang mga salitang gusto niyang sabihin. Minsan mabagal at mahirap pero gumagana. At sa tulong nito, muling nagkaroon ng paraan si Jason Becker para maging isang musikero. Sa halip na gamitin ang kanyang mga kamay para tumugtog ng gitara, ginamit niya ang kanyang mga mata upang ipahayag ang ideya, mga kombinasyon ng mga nota at upang makabuo ng kanta. At dito nga nagbago ang buong kahulugan ng pagiging isang tunay na artist. Sa loob ng maraming taon, nakilala si Jason Becker sa kanyang kaibang teknik at bilis na halos hindi kayang gayahin ng karamihang gitarista. Pero kalaunan, napatunayan niya ang isang mas malalim na katotohanan. Ang gitara ay isang instrumento lamang, pero kalaunan, napatunayan niya ang isang mas malalim na katotohanan. Ang tunay na musika ay hindi kailanman naninirahan sa kanyang mga daliri, pero naninirahan ito sa kanyang isip. Kaya gamit ang computer at teknolohiya, nagsimula siyang bumuo ng sariling mga komposisyon. Pinipili niya ang bawat nota, bawat tunog at tempo. Dito ay unti-unti niyang binubuo ang mga komplikadong musical arrangement na parang isang composer na nakaupo sa harap ng isang buong orkestra. At ang mas kahanga-hanga, hindi natapos ang kanyang pagiging musikero. Noong 2018, naglabas siya ng bagong album na tampok ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa mundo ng gitara at rock music. Kasama rito sina Richie Kotzen, Marty Friedman, Joe Bonamassa, Steve Vai, at iba pang kilalang musikero. Isang patunay ito na kahit hindi na niya kayang hawakan ang gitara tulad ng dati, ang respeto ng mundo ng musika para sa kanya ay nananatiling buhay. Ngayon ay mahigit 3 dekada na ang lumipas mula nang sabihin ng mga doktor na maaaring 2 hanggang 5 taon na lamang ang kanyang buhay. Ngunit nilampasan ni Jason Becker ang lahat ng prediksyon. Ang kwento ni Jason Becker ay hindi lamang kwento ng isang gitarista. Ito ay ang kwento ng isang taong ipinakita na ang tunay na lakas ng isang artist ay hindi nasusukat sa kung gaano ang kaya niyang gawin gamit ang kanyang katawan, kundi sa kung gaano kalalim ang apoy na nanatili sa kanyang loob. Dahil maaaring patahimikin ng sakit ang kanyang mga kamay, ngunit hindi nito kailanman napatahimik ang kanyang musika. Hanggang dito lamang po mga buddies. Salamat po sa pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates. Respeto, tugtugan lang.